May pagkakataon na ang barko may tinatago. Hindi sa kargamento, hindi sa logbook, kundi sa mga tao na hindi dapat nandoon. Ang kwentong ito ay isinumite ng isang subscriber na gusto na lang maging anonymous. Isang dating seaman na minsan naging saksi sa isang lihim na matagal nang nanahimik sa loob ng isang barko. Matagal na silang nasa biyahe. Karaniwang ruta, karaniwang barko. Isang malaking navigation company sa Pilipinas ang may-ari nito. Hindi na natin babanggitin ang pangalan para sa privacy nila. Tahimik ang naging biyahe. Walang aksidente. Wala namang kakaiba. Hanggang sa isang gabi, habang nagiinuman ang kapitan at ilang crew members sa mess hall. Habang tumatagal ang inuman, lumuwag din ang dila ng kapitan. Bigla niyang sinabi, may nagsumbong sa akin dati, yung third mate. Natahimik ang lahat. Ayon sa kapitan, lumapit daw sa kanya ang third mate. Halatang balisa. At ang sabi nito, Sir, pinakita po ako sa barko. hindi raw ito parte ng crew. Wala siyang uniform. Walang pangalan sa manifest. Walang duty. Isang lalaking matangkad. Maputi ang balat. Malabo ang anyo. Parang laging may usok sa paligid. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin nananakot. Nandun lang siya. Minsan sa corridor. Minsan sa malapit sa engine room. Minsan nakatayo lang sa dulo ng pasilyo. At tuwing lalapitan, nawawala siya. Dito na tumahimik ang lahat ng umiinom. Kasi itinagdag ng kapitan. Hindi lang ikaw ang nakakakita. Inamin ng kapitan na nakikita rin niya ang lalaking iyon. Pero hindi siya kailanman nagsabi kahit kanino. Dahil kung ang kapitan ang unang matatakot, paano pa kaya ang crew? Nang marinig ito, ang ilan sa crew ay natahimik. Pero ang iba, tumawa ng pilit. Pero ang nagkwento ng storyang ito, ramdam niya raw ang bigat sa dibdib niya. Kasi may mga pagkakataon daw na parang may taong dumadaan sa likod mo kahit mag-isa ka lang. At minsan, may presensya. Pero wala namang tunog. Dahil sa kuryosidad at marahil sa takot, nag-research ang chief mate. Hindi sa manifest, hindi sa mga logbooks, kung hindi sa history mismo ng barko. At doon nila nalaman ang katotohanan. Habang ginagawa pa lang ang barko sa dock, may mga namatay daw na mga manggagawa. Mga aksidenteng hindi na ibalita. Mga pangalang hindi na itala. At base sa mga lumang tala at kwento, may isang lalaking namatay na tugma sa description ng third mate. Matangkad, maputi, tahimik, laging mag-isa. Simula noon, wala nang nagsumbong. Pero ayon sa kapitan, hindi siya nawala. Hanggang ngayon, ang barkong iyon ay patuloy na bumibiyahe. At ayon sa mga bagong crew members, may mga gabi raw na parang may taong nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nagbabantay. Kung ang barko ay gawa sa bakal at ang alaala ay gawa sa dugo, saan nga ba talaga sila napupunta? Kung trip mo pang makarinig ng mga ganitong klaseng dark tales and true Tagalog horror stories at mga hiwaga sa dagat, subscribe to Hiwaga at Esoterica. Hanggang sa susunod na video. Bye for now.